Mesiyas o tagapagligtas. Halimbawa, sa isang ina, hindi lamang ang pagluwal o pagsilang ng kanyang sanggol ang kahalagahan o ang katuturan o ang kaganapan ng pagiging ina. Sa isang ama, hindi lamang ang pagsilang ng kanyang may bahay ang pagiging ama. At sa isang doktor, hindi lamang sa kanyang lisensya o kaya sa kanyang diploma o transcript of records nakikita ang pagiging ganap na doktor. At sa isang bagay, halimbawa, kapag tayo ay pumili ng kotse, nagandahan natin yung may leather. Ang esensya o katuturan ng leather seat na nasa kotse natin ay hindi makikita kapag ito ay tinakpan ng panibagong kobre o tinatakpan natin, lalagyan natin ng kung anuman. Isa sa mga kaugalian ng mga Pilipino na nais nating mabigyan ng kaupunang pansin upang ito ay ating maituwid ay ang kaugalian na mga importanteng bagay na hindi natin ginagamit, dinidisplay lang natin. Halimbawa sa mga tahanan, bibili tayo halimbawa ng sopa, napakaganda, leather, tas tatakpan natin ng plastic o kaya magandang tela. Bibili tayo ng lamesa na yari sa Nara, tatakpan ng salamin, tatakpan pa ng plastic. Kulang na lang nagbibili ko. Isa sa kultura natin yung mga ganyan, hindi tayo sa magagandang bagay. Bibili tayo ng mga bag, pero hindi naman natin tatakpan ng plastic. Bibili tayo ng mga sapatos, gagamitin lang natin kapag maraming makakakita. Pero kung ang selebrasyon ay simbahan, simbang gabi, konti lang magsisimba, hindi natin gagamitin. Gagamitin natin pag may sayawan. So ito yung mga kaugalian natin na nagiging hadlang upang sa pang-araw-araw na buhay ay hindi natin makita ang kahulugan at esensya o katuturan o kaganapan ng isang bagay. Ang pagiging ina ay hindi lamang sa pagluwal o pagsilang ng sanggol. Ang pagiging ama ay hindi lamang nakikita sa pagsilang ng kanyang anak. Ang pagiging kaibigan ay hindi lamang nakikita sa palaging kasama natin ang ating kaibigan. Ito ay nakikita sa ating responsibilidad at ating dedikasyon sa anumang uri ng relasyon meron tayo sa ating kapwa-tao. Ang katuturan ng pagiging doktor, ang kaganapan ng pagiging doktor ay nakikita kung ito ay ginagamit. Kung merong pasyente, merong saysay ang pagiging doktor. Kung may anak, merong saysay ang pagiging ama at ina. Pero ang pagiging kaibigan, hindi porke may kaibigan ka, ay saysay na ang iyong pagiging kaibigan. Magkakaroon naman saysay ang iyong pagiging kaibigan kung ikaw ay karamay hindi lamang sa ligaya. Kasama rin sa hirap, lumbay at pagdurusa. Ang mag-asawa ay magkakaroon lamang ng saysay hindi lamang sa araw ng kasal, sa araw ng pagdiriwang. Ito ay mapapatunayan natin sa araw ng krisis. Kaya ang pagmamahal sa ating asawa, sa ating anak, sa ating kaibigan, sa ating profesyon ay makikita lamang sa oras, hindi lamang sa oras ng kaginhawaan. Ito ay makikita rin sa oras ng kagipitan. Kung ang ating asawa ay nang bababae o nang lalaki, kung ating anak ay nagluluko ng pag-aaral, nagda-drugs, hindi nakikinig sa atin, diyan natin masasabi ang katuturan ng pagiging ina. Ngayon, ito rin ay totoo pagdating sa espiritual na buhay natin. Kaya si Jesucristo hindi naintindihan ng mga kasama niya sa Israel, mga Hudyo, sapagkat ang kanilang
pag-intindi o pagkaunawa sa isang Mesiyas, isang tagapagligtas ay isang Mesiyas na politiko. Isang tao na tutulong sa kanila na maalis sila sa poder ng mga Romano. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon, sinabi rito na, at saka sa unang pagbasa, na ang mga bulag ay makakakita, na ang mga bingi ay makakarinig, na ang mga pilay ay makakalakad. Ito ang katuturan ng pagiging Mesiyas. Ito ang ginawa ni Jesus. Subalit ito ay hindi nakita ng kanyang mga kasama. Ganon din ang mangyayari sa atin, hindi natin makikita ang kahalagahan ng ating kaibigan kung hindi natin naiintindihan kung ano nga ba ang kahulugan ng pagiging kaibigan. So kung may mga tao na halimbawa lumapit sa atin, kaibigan natin ito, nagsabi na, ay alam mo, si ganito, si ganyan, si ganito, ginanto ako, ganyan, ganyan, ganito ginawa sa akin. Kung tunay tayong kaibigan, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng paraan upang bigyan ng pagkakataon ng tao na yun na maliwanagan ng kanyang pag-iisip. Pero importante rin na pakikinggan din natin siya. Sapagkat sa pagkakataon na yun, maaaring kailangan niya ay isang kaibigan na makikinig sa kanya. Ngayon, kapag tayo ay nakinig na, hindi sapat yung pakikinig. Kinakailangan aalalayan natin yung tao na yun na sabihin natin na mukha naman yata hindi totoo yan sinasabi mo. Siguro mas maganda, bigyan natin ng payo na makakatulong sapagkat ang tunay na kaibigan ay nag-uugnay pa ng mga relasyon sa iba't ibang tao. Yun ang tunay na kaibigan. Yun ang kahalagahan ng kaibigan. Kapag ang tao ay, halimbawa may lumapit sa atin, nagsabi na, ganito si ganito, ganito ginawa niya sa akin, ganyan, ganyan, ganyan. At ang epekto na halimbawa ay, naging malayo tayo sa tao na yun. Hindi yun ang diwa ng pagiging magkaibigan. Sapagkat ang diwa ng pagiging magkaibigan ay tulad ng isang tulay na nag-uugnay pa sa ibang tao. Hindi nag-separate o nag-ihiwalay. Ganon din sa mag-asawa, ganon din sa pamilya. Hindi dapat nagkakaroon ng divisyon o pagkakahiwalay, gawa ng di pagkakaunawaan. Kaya maiintindihan lang natin ang ating pagiging Kristiyano kapag ito ay naiintindihan natin. Pero hindi natin ito maiintindihan kung hindi natin naiintindihan kung ano nga ba ang kahulugan ng pagiging Mesiyas ni Jesucristo. Kaya mga kapatid, isang hamon sa atin sa unang araw ng pagdiriwang ng simbang gabi. Napakaganda sapagkat ito ay sinimulan natin sa ikatlong Adbyento na ang kahulugan ay ligaya, kaligayahan. So, kapag tayo ay maligaya, maipararating natin sa ating kapwa ang mga biyaya na ating natanggap. Naway, hindi rin natin maiparating ang mga mapapait na karanasan natin. Bagkus, maiparating natin ang kaligayahan sa bawat isa.